Ito, balik tayo dito kay Morales sa Senado. Nagsalita kasi si Chis Escudero. Nagkaroon siya ng interview. Sabi niya, hindi niya pakikialaman si Bato diyan sa PDEA leaks. Teka. Parang hahayaan mo pa rin? Dalawang bagay ito, hahayaan mo pa rin na magsagawa ng investigasyon na ikaw mismo nagsabi na parang walang pinapatunguhan yan, questionable yung credibility ng resource person, etc. etc. Sige, basahin mo natin itong balita na ito. Tapos tingnan natin ang assessment natin dito kay Chis Escudero. Sige, dito tayo sa GMA. Linggo bago lang ito ka-coffee, bago itong interview niya. Kanina lang ito. Yan. Sabi sa GMA News Online, no intention to stop PDEA leaks probe, sabi ni Chis Escudero. Kasi may isa pa, di ba? May isa pa, sabi ni Bato, kasi hindi dumalo si Kumar, magkakaroon pa ng isang investigasyon. Nang una naman, nung last hearing, di ba, sabi niya, supposedly, last na yon, the hearing before the last hearing, last na yon. Ang problema, hindi dumalo si Ochoa. Pero nang last hearing, nandun na si Ochoa, pero wala naman si Kumar. Kaya naman, may isang hearing pa. Ayaw pa rin tapusin ni Bato de la Rosa dito. Anyway, sige. Ito sinasabi ni Chis Escudero, wala siyang intensyon na itigil yung PDEA leaks probe na yan. Pero pagbasa mo ng headline, bakit ganun? Pero baka may punto siya. Tingnan natin. Senate President, kulang GMA News Online. Senate President Francis Chis Escudero on Sunday, ngayong araw po yan, denied that he will interfere with the Senate panel investigation into the supposed leaked confidential documents linking President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to illegal drugs. So, yung may mga balita na ititigil ni Chis Escudero, sasabihan niya si Bato de la Rosa na itigil na yung investigasyon niya, sabi ni Chis Escudero, hindi po yan totoo. Hindi daw siya mag-i-intervene. Feeling ko, dahil bago pa lang din si Chis Escudero, kailangan pa yan nanansya pa yan ka-coffee. Di ba basta yung mga drastic moves ba, medyo hindi advisable yan. Interviewed on Super Radio DZBB, the newly installed Senate President said that it is up to Senator Bato de la Rosa, who chairs the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, how he would settle the investigation. Sa madaling sabi, bahala ka dyan. Sabi ni Chis Escudero, bahala dyan si Senator Bato de la Rosa. Total, committee niya yan, siya magdesisyon dyan. Ang dito, discretion ni Bato de la Rosa yan. Di ba? Kasi kung ikaw yung hepe ng committee na yan, kung mapapansin mo, teka, walang pinapatunguhan tong hearing na to Mukhang gumugulo lang lalo Diba? Dahil mukhang hindi credible yung resource person natin Tingnan mo, na-cite in contempt na nga Dahil sa pagsisinungaling, yet, magkakaroon ka pa ng panibagong investigation. Yung ganung mga bagay sana, basic na lang sana yun magigets mo na. Stop na natin yan, conclude na natin yan. So, sabi ni Bato, hindi pa, wala pa si Kumar. Hindi pa siya titigil dyan. Tuloy pa rin niya. Sabi ni Chis Escudero, kanya yan. Sige, bahala siya dyan kung anong gagawin niya. Alam mo kung bakit? Yung iba, nung pagkatanggal ni Zubiri, nag-resign sa mga committeeship ba ang term natin dyan? Sa kanilang chairmanship sa mga committee. Sorry, that's the correct term, no? Nag-resign sa kanilang chairmanship sa committee. Halimbawa, si Bato de la Rosa, siya ang chairperson, di ba, ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Yung iba niya mga kasama, nag-resign kasi nawala si Zubiri, di ba? Pero si Bato, nagpaiwan pa rin. Bakit ka nagpaiwan? Ba't di ka nag-resign dyan? So dahil may gusto kong patunayan na si PBBM, may link sa ganyan, etc. Anyway, sige, bahala siya dyan. Sabi ni Chis Escudero, sinabihan ko siya na option niya palagi habang recess, ngayon, naka-recess, na maghain na ng resolusyon at sa una o pangalawang araw lamang ng pag-resume namin, i-refer namin sa committee niya para di na ma-question nino man ang pagdinig niya at mabigyan linaw ng konti ang pagdinig niya. Yan. Ito na, cambio na tayo. Sabi ni Chis Escudero, mabigyan man lang ng konti ng linaw kahit konti lang itong pagdinig. Sa madaling sabi, sa analysis natin dito, walang linaw. Totoo naman, walang linaw itong investigasyon na ginagawa ni Bato de la Rosa. So sabi ni Escudero mismo, sana mabigyan man lang ng linaw kahit konti yung pagdinig niya. So kaya ang suggestion niya, noon pa man kay Bato de la Rosa na maghain na ng resolution kahit naka-recess pa ang Senado.
Pero kaugnay sa pagpigil, walang ganoong intensyon. Okay. Hindi niya pinipigilan. Tama lang din naman. Out of courtesy lang din yan ka-coffee sa mga kapwa niya, senador. Pero kung nakikita mo na nagsasayang na ng resources, pwede naman siguro mag-advise ka. O, Senator, papansinin mo ha. O, nasasayang resources natin dyan. Ito dapat mga priority natin na pinag-uusapan, etc. etc. Why not consider? Stop mo na yan. Di ba? Pwede. Pero tingnan natin, bago lang si Escudero, De La Rosa Senate probe into the alleged leaked PDEA documents was floated as among the reasons why Senator Juan Miguel Zubiri was ousted as Senate President. Nako, mukhang kakambyo si De La Rosa dyan dahil medyo napahiya siya ng todo matapos siyang saksakin sa likod ang kaibigan niya na si Zubiri. Escudero, who had admitted that he initiated the move to replace Zubiri as the head of the upper chamber, he clarified that the investigation which linked Marcos and actress Maricel Soriano to illegal drugs was not the reason for the ouster. O yan, pinapakalma, baby kalma. Yan, kalma daw si Bato. Hindi yan yung dahilan kung bakit natanggal yan si Zubiri dahil maraming dahilan kung bakit natanggal yan. Kaya nga naging emosyonal si Senator Bato dahil ang sinasabi, siya daw ang dahilan kung bakit natanggal. Isang dahilan. Ako, naniniwala ako. One of the trigger points yan ka-coffee, yung investigasyon ng PDEA leaks na yan. Nung nakausap ko nga si Senator Bato, sabi ko, kung ikaw ang dahilan, ikaw na lang sana ang tinanggal namin. Bakit si Senator Zubiri pa? Sabi ni Escudero. Pero hindi po yun ang dahilan at hindi yun ang rason kung bakit, sabi ni Zubiri. De La Rosa, who was among the senators seen weeping, umiiyak-iyak, ka-coffee, humihikbi, during the resignation speech of Zubiri, last Tuesday admitted that he signed the resolution seeking to install Escudero as the new Senate head. Asked if he turned emotional because he is leading the Senate probe into the PDEA documents, De La Rosa said, kasama na rin yun. Talaga naman, tama ang sabi nyo. Sabi ni, may nag-comment, matigas ang ulo daw. Matigas ang ulo. Pero sana ma-realize siya na ka-coffee. Ma-realize siya na huwag na tayo magsayang ng resources dyan sa ginagawang ito ni Bato De La Rosa. Wala naman value as resource person si Bato o si si Morales sila to kayo po dito. John C. Doon pa lang Yung simple pag-assess mo pa lang sa resource person, di ba? I-filter nyo na yan. Kasi kung alam nyo nang sinungaling yung tao niya, ba't bigyan nung palang opportunity na magsalita yan? Berna Villafuerte yan. Kape nga din ako habang nakikinig. Ay, thank you. Tama yan. Algen Junicio, magkasabot nga sila. Pro Duterte daw. Kay Flory Cristobal, bantayan po natin si Cheese kasi magaling yan magpasakay sa kakaililigwak. Dinadaan ka lang yan sa mabulaklak na salita. Akala mo matino, sabi ni Flory Cristobal. Naku, ang daming gising ngayon ka-coffee. Ang daming nagbabantay ngayon. Trading views. Mokong tong si Baste ha, nananaginip. Akala niya presidente siya, parang nahawa kay Kibuloy. Ang problema sa 2025, kung may i-challenge sila dyan sa mayorship, no? May tumakbong mayor, baka managlag sila dyan. Yung hawak nilang dabo, mawala sa kanila yan. Sandra Valdez, dami ng dinamay dyan. Wala namang matibay na ebidensya. Katibanging resources ang nasayang dyan. Sana tumigil na to tumigil na si Bato dyan. Ma-realize siya man lang, tama na yung pagsasayang ng resources dyan. Di ba? Move on tayo. Dapat ang Senado, mag-set sila ng priorities. Di ba? Bukod sa LEDAC, no? Na siniset nila yung mga prioridad nila, bukod dyan, sana may internal priorities din ng Senado, which is basic naman yan. Dapat alam ni Zubiri yan for sure. Ito yung priorities natin, ito targets natin. Diba? Ang dami natin backlog, mga bills na hindi nadidinig, hindi na pag-uusapan, magba-budget hearing na naman. Matakpan na naman yung mga bills dyan. Mag-set tayo ng priorities. Itong month, ito kailangan natin ma-discuss, etc. etc. So, yung list priority, tsugiin na yan. This way, please nyo muna yan. Diba? Ibangko nyo muna yan. Doon kayo sa mga priorities, sa mga importanteng bagay na pag-usapan. Sana merong ganyan ang Senado, no? Which is dapat meron. And I think dapat alam ni Jesus Escudero yan. Tessie Conde, 11th hour, yes na si PBBM. Ay, kay Islao Nanganaw-Kanaw, shoutout po sa inyo. Ginigipit daw ang may isog rally sa Tacloban, sabi ni Villar Vero. Dexter Bautista, bakit naiinggit si Baste? Nag-resign na siya. Ay, Raiso Drayan, nakala ko ba wala nang addict dyan sa dati ka? Kanina pa itong comment na ito. Cathy Jose, shoutout po sa inyo at kay Ding Batan, nakikinig din po sa atin. O siya, sige ka-coffee.
Ang bilis ng oras, nakaka 53 minutes na po tayo. Jay Ildefonso pahabol po. Shout out sa inyo dyan sa Saudi Arabia. O siya, maraming salamat ka-coffee sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Linggo. Kung nasa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasayo na lang ka-coffee, paklik lang po ng follow. Yan, nandiyan dyan po sa kaliwa kanan, yan, dyan. Basta nandiyan, follow lang yan. Kung nasa YouTube kayo, make sure i-subscribe lang po itong page na to, itong channel natin, i-click lang po yung subscribe. At attendance check sa mga kapapasok lang, i-like lang po yung video na yan. Ang bilis naman, sabi ni Jing Florento. Ma'am, nakaka 1 hour na tayo, ma'am. No? Late lang si ma'am ng konti. Ma'am Lani, good evening ka-coffee. Shout out kay Miggy. Happy viewing sa'yo, Miggy, ha? Tapos na raw agad. Ma'am Sandra Valdez, oy, ka-coffee, bye ka-coffee. Ingat, Ma'am Maite. Baisa, ingat po kayo. Bye-bye everyone. Kay Ma'am Fer de la Cruz. Again, Ma'am, thank you so much. Paalam po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. Asan man po kayong panig ng daigdig. Medyo maulan-ulan pa. Ingat po kayo. Bye-bye. See you tomorrow, coffee. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Bye-bye.